Nagiging sakim na naman siya sa babae at baka ikapahamak na naman ito ni Rosenda. Sa tuwing mamahalin niya si Rosenda ng sobra-sobra ay bumabalik ang takot niya. Pero mas dumodoble ang takot niya kapag naisip niyang mawawala sa kanya si Rosenda. Nang sumunod na mga araw, naging abala si Tyrone sa mga gawain sa opisina. Naging madalas ang pag-alis nito at pagbiyahe para puntahan ng mga negosyo nito. Kapag nasa bahay ay madalas ito sa telepono, kausap ang abogado. Inunawa naman ito ni Rosenda. Sa halos 6 na buwan na niya sa mansyon, ngayon lamang niya naunawaan na mahirap ang buhay nito bilang solo at bulag pa. Ngayon lang halos na-realize ni Rosenda na hindi madali ang maging mayaman at kadalasan hindi masaya. Masarap din palang mahirap at nakatira sa maliit na bahay. Paglabas mo ay may makakausap ka na kapitbahay kahit pa nga mga marites lang naman. Sa konting pangyayari sa loob ng bahay mo may makakaalam at mahihingian ka ng saklolo. Kapag nawalan ka ng asin o kaya ng asukal may mauutang ka kaagad-agad sa tindahan. Hindi tulad ng mayayaman. Halos walang kibuan sa subdivision. Sanyasan lang at businahan ng sasakyan. In case of emergency, walang makakarinig sa'yo kahit mamamatay ka ng dilat sa silid mo. Ang tanging pag-asa mo ay kung loyal o mababait ang mga kasama mo sa loob ng bahay. Napahugot ng malalim na hininga si Rosenda. Ipinagpapasalamat na lamang niya na may tapat na alalay ang asawa at kahit papaano may mababait na kasama. Malamang kaya konti lamang ang kasama nito sa bahay ay dahil totoo namang napakahirap ng magtiwala sa panahon ngayon. Minsan pera ang solusyon daw sa lahat ng bagay, pero kadalasan money is the cause of all evil. Ika nga ni Genesis. Ang swapang niyang amo noon. Binalikan ni Rosenda ang dating buhay. Bagamat mahirap ang buhay sa club, maruming tingin ng ilan sa tulad nila. Kahit paano masaya si Rosenda dahil kasama niya ang ama, si Russell, ang kuya niya, at ang ilang naging kaibigan na sa club. Simple ang buhay. Kapag nalungkot, beer at money ang hantungan. Pagkatapos ay binalikan naman niya ang naging buhay dito sa bahay ni Tyrone. Napabuga ng hangin si Rosenda. Ang laki ng pinagkaiba. Malayo sa masaya at maingay niyang paligid. Pero ang pagkakaiba lang, ang lalaking kasama at kayakap matulog ay hindi amoy alak. Hindi nananakit at lalong hindi masakit makipagniig. At paggising niya sa umaga ay hindi bunganga ng maingay niyang biyanang hilaw o kaya ay hilik ni Russell ang madidilatan niya. Kundi halik ng malambing na prinsipeng yakap-yakap pa rin siya. Dahil sa naisip ay minadali ni Rosenda ang pagbabalot ng mga regalong ilalagay niya sa ilalim ng ipinabili niyang Christmas tree. Naging tradisyon na sa kanya yon kahit doon pa sa maliit nilang barong-barong. Bago niya sindihan ang mumurahing Christmas light nila noon, ay inihahanda muna niyang regalo para sa ama at sa kuya niya. Pati na rin kay Russell, nakasintahan pa lang niya noon. At ilang balot ng mga candy para sa mga nangangaraling. Saka sabay-sabay nilang sisindihan ng ilaw. Ngayon marahil ang unang Pasko sa buhay niya na wala ang ama at kapatid at magsisindi siya ng Christmas tree na hindi ito ang mga kasama. Sana lang mayaya niya si Tyrone na samahan siyang magsindi ng ilaw. Tumayo na si Rosenda at iniligpit na ang mga binalot at inilagay sa isang malaking shopping bag. 3 shopping bag din iyon. Ang pinakahuli ang mga coffee tumbler at ang payong na ibinalot niya para sa mga empleyado ni Tyrone. Doon siya natagalan dahil 450 pesos lahat niyon. 2 gabi niyang binuno ang pagbabalot niyon habang isinisingit ang mga personal pang pangregalo. Lumabas ng silid si Rosenda para sana puntahan si Tyrone sa library. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niyang nakayuko na ito sa office table at tila nakatulog na. Gulo ang mga papeles at kung ano-ano pa. Inayos ni Rosenda ang table at inilipit lamang ang mga nakakalat sa kamarahang tinapik ang kanyang prinsipe. Sa totoo lang hanggang ngayon ay naiilang siyang tawagin itong asawa. Para bang suntok yun sa buwan. Sabi nga niya sa sarili ay okay na kahit ano pang label lamang siya sa buhay ni Tyrone. Tyrone, mahal, dun ka na sa kama matulog. Mahal, mahal, pabulong na tawag ni Rosenda. Pero nakita niyang umiiling-iling si Tyrone at napansin niyang pawisan. No, hindi. Hindi totoo yan. Marjorie, wag. Wag mo akong iiwan. Please. I'm so sorry. Hindi ko sinasadya. Marjorie, mahal na mahal kita. Marjorie. Halos pausang boses na sabi ni Tyrone habang nakapikit. Shock si Rosenda.
Mukhang nananaginip si Tyrone at si Marjorie ang nasa panaginip nito. 1 taon na wala ang asawa nito. Siya na ang kayakap at ang kayugyugan sa gabi. Pero sa mga panaginip nito ay si Marjorie pa rin ang naroroon. Sabi nila, ang totoong damdamin ng isang tao ay sa panaginip o kapag lasing mo malalaman. Kung sino daw ang laman ng mga panaginip nito, ay siyang laman ng puso nito. Huminga lang ng malalim si Rosenda. Tumingala para pigilin ang pagpatak ng luha. Pero hindi siya nagtagumpay at tumulo pang lecheng OA na luha niya. Ano bang nakakaiyak, Rosenda? Alam mong asawa niya yon. At posibleng kaya nariyan ka lang sa kung nasaan ka ngayon dahil mahal pa niya yung babae. Ano bang inaarte mo dyan? Di ba payag ka namang maging kabit? O anong eme-eme yan? Sita ni Rosenda sa pagdaloy pa rin ng luha niya. Pinunas ni Rosenda ng dulo ng t-shirt ang luha. Saka humugot ulit ng malalim na paghinga. Saka muling ginising si Tyrone. Pero hindi pa rin nagigising ang asawa. At patuloy lamang ito sa pag-ungol at pagbanggit ng pangalan ng dating asawa. This time ay medyo malakas ng tawag niya. Pero hindi pa rin ito magising at panay ang ungol at tawag kay Marjorie. Panay ungol lamang ang sagot sa kanya. Hininaan na lamang ni Rosenda ang aircon. Saka pinatungan ng cardigan ng likod ni Tyrone. Binuksan ang lampshade malapit sa asawa. At saka pinatay ng main switch ng ilaw. Saka tahimik na lumabas na lamang si Rosenda sa library. Sa kanilang silid, dumiretso sa banyo si Rosenda saka doon pinakawala ng kanina pa pinipigilang luha. Napakasakit ng dibdib niya. Nasasaktan siyang hanggang ngayon ay hindi niya mapalitan si Marjorie sa puso ni Tyrone. Marahil nga siguro wala siyang panama dito. Kaya nga ganun na lamang ang galit ni Maggie sa kanya. Matapang siyang babae, palaban at kayang makipagsabayan sa kahit ano pa yan. Pero sa oras pala na puso nang apektado, kapag puso nang nasasaktan, at kapag pag-ibig ang dahilan, kahit ata pinakamalakas na nilalang ay lulugmok sa sakit, kapag nasaling ng kabiguan. Nanatili ng halos 2 oras ata si Rosenda sa banyo. Nang ubos na ang luha ay lumabas na si Rosenda at namaluktot na lamang sa kama at niyakap ang una na ginamit ni Tyrone. Pero hindi makatulog ang dalaga kaya nagbukas siya ng cellphone. Naisipan ng dalaga magpunta sa apps na nakakonect sa mga CCTV. Hindi niya alam kung anong nag-udyok sa kanyang manood sa CCTV. Kaya kitang-kita ni Rosenda ang isang lalaking matangkad na medyo yukot na pumasok sa silid ni Maggie. Tiningnan niya ang time ng pagpasok at 1:00 iyon ng madaling araw. Mag-aalas 2 na ngayon. Bakit kailangan ganong oras dumating ang lalaki? Kung karelasyon iyon ni Maggie, bakit kailangan sa dilim sila magtagpo? Hinintay ni Rosenda na lumabas ang lalaki. Pero si Maggie ang lumabas at nagpuyos ang kalooban ni Rosenda. Nang makita kung anong ginawa ni Maggie, nakasuot ito ng manipis na pantulog at tila pa nga susuray-suray na naglakad patungo sa sala. Halos mapasigaw si Rosenda sa galit nang makitang lumapit mismo sa Christmas tree ang babae. Naglabas ito ng lighter at saka sinindihan. Pagkatapos ay inilapit sa mga dahon ng Christmas tree. Inilalayo at inilalapit ni Maggie ang may sinding lighter sa mga nakasabit na rug angels at Christmas balls na parang naglalaro lamang ng apoy. Hanggang sa pinatay na nito ang lighter pero laking gulat ni Rosenda nang hablutin nito ang mga dekorasyon at sinadyang sirain ang magandang pagkakaayos niya ng Christmas tree. At saka itinumba para isipin ng mga tao na natumba lamang ito at hindi sinadyang sirain. Gustong magngit-ngit ni Rosenda at takbuhin sa baba ang babae para caught in the act. Pero nagpigil si Rosenda. Hindi pa panahon, Maggie. Konti pa. Konti pa. Bulong ni Rosenda. Sinipa-sipa pa ni Maggie ang ilang regalo. Saka inambahan ng suntok ang Christmas tree para itong batang nagmamaktol dahil naiinis at naiinggit. Natawa na lamang si Rosenda, imbis na ituloy ang ngit-ngit na galit. Naaawa siya sa babae. Sa sobrang pagkainggitera ay nag-aasal bata na kahit panggurang na ang edad. Kahit papaanong nabunutan ng tinik si Rosenda dahil hindi pala si Tyrone na nakita niyang lalaki noong minsang bumaba siya ng madaling araw. Kakagaling lamang niya sa library at naroon ang nananaginip pa nga niyang prinsipe. Kaya this time sure na siyang hindi si Tyrone ang kasama ng mahaderang si Maggie. Hindi pa kasi niya masyadong kabisadong bulas ni Tyrone noon sa dilim at wala pa siyang alam sa biyenan, kaya naisip niya ito. Hiyang-hiya siya noon sa sarili nang maisip niya magkarelasyon ng dalawa o may nangyayaring kababalaghan sa gabi. Siya rin mismo nandiri sa naiisip. Natampal pa ni Rosenda ang noo sa maduming bintang niya kay Tyrone noon. Hinintay ni Rosenda na lumabas ang lalaki.
Siguro mga 30 minutes at saka ito lumabas at hinatid pa ito ni Maggie sa pintuan. May loving-loving scene pa ang dalawa, kaya lalo niya napagtantong lover nga ni Maggie ang lalaki. May bitbit na malaking plastic bag ang lalaki na tila mabigat ang laman. 2 malaking plastic bag iyon. Wala naman itong bitbit kaninang pumasok. At ang ipinagtataka pa ni Rosenda, bakit hindi nagbubukas ng ilaw si Maggie? Inililihim niya ba na may karelasyon siya at pinapapunta niya sa bahay ni Tyrone? Pero bakit? Mamasang ka ba, Maggie? O sugar mommy? Bulong ni Rosenda. Madilim ang sala pero dahil mamahalin ng CCTV na binili ni Tando, ay nagkukusa itong zoom in sa lahat ng movement. Kaya kahit halos anino lang ay namumukaan niya. Naghintay pa ng 30 minutes si Rosenda at naging tahimik ng buong kabahayan. Sinamantala naman ni Rosenda na wala ng movement sa sala. At saka siya bumaba at matyagang inayos muli ang Christmas tree na parang walang nangyari. Natatawa si Rosenda sa inasal ng biyenan ni Tyrone. Kaya naisip ni Rosenda na lalo itong inisin. At alam niyang paggising nito kinabukasan ay abot hanggang bumbunan na naman ang inis nito. Tahimik na bumalik ng silid si Rosenda at sinikap ng makatulog. Ramdam niyang may mga pagsubok siyang haharapin sa mga darating pang bukas. Mga 30 minutes lang na nagbibilang ng mga kabayo, kambing at tupa si Rosenda. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto. Pinatay na niya ang ilaw dahil akala niya uumagahin na si Tyrone sa library. Bukas naman ang night lamp nila, kaya kilala niyang si Tyrone ang pumasok. Minsan talaga namamangha siya dito na para itong hindi bulag kung kumilos. Lalo na ngayon, tumabi ito sa kanya na akala ay tulog na siya. Yumakap ito sa kanya ng mahigpit na parang natakot. Mahigpit na mahigpit ang yakap nito na parang naghahanap ng kasagutan. At mahigpit na yakap din. Bumulong si Tyrone na nagpataba ng puso ni Rosenda. I love you so much, Rosenda. Saka siya hinalik-halikan sa leeg. Nagkunwari naman si Rosenda na nagising sa paghalik nito, kaya humarap siya at kinausap ito. Kakatapos mo lang ba sa work, mahal? Madaling araw na ata, mahal. Baka naman magkasakit ka na niyan. Malambing na tanong ni Rosenda. Totoo na yun talaga ang gusto niyang sabihin. It's for our future. It's for you. I miss you, sweetheart. Sabi nito na humalik na ng tuluyan at pinatahimik ang mga susunod pa niyang tanong. Napakasarap talaga nitong humalik, malayong malayo sa dipungal na si Russell. Kung saan man ito naroroon o kung magkasama man sila ng dancer na yun na plat ang ilong, ay wala na siyang pakialam. Nakaka-addict kaya ang halik ni Tyrone. Parang ito na ang gusto niyang kape niya sa umaga at gatas sa gabi. Panghimaga sa tanghali at midnight snack pa para sa huling hirit. Kung pwede lang talaga. Sana lang talaga. Gusto niyang paniwalaan yung salitang it's for you. It's for us. Pero iniisip na lamang ni Rosenda ang kahulugan ng I miss you nito. Alam niya ang obligasyon niya bilang babae ni Tyrone. At gagampanan niya yun ng walang pakeme-keme pa. Mananatili siya sa tabi nito hanggang gusto pa siya nitong makasama. At saka na lamang haharapin ang sakit at dago kapag idinispat siya na siya. Ang halik sa mga labi niya ay bumaba. Kaya alam ni Rosenda ang pangangailangan ni Tyrone ng sandaling yon. Alam niyang pagod ang binata sa maghapon at halos hanggang umagang trabaho. Kaya naman si Rosenda nang kumilos. Bumangon siya at pumwesto sa ibabaw ni Tyrone upang pawiin ang lumbay at pagod ng prinsipe niyang mahal. Pero kinabig siya ni Tyrone at muling pinailalim. No, sweetheart. Let me love you this time. I want to adore you. Let me love you, Rosenda. Let me love you. Sabi nito. I love you, sweetheart. I love you so much. Thank you for coming into my life. Sabi ni Tyrone. Sa kanya naramdamang itinaas nitong binti niya at ipinatong sa bewang nito. Alam na ni Rosenda na paparating ng masarap na delubyo ng buhay niya. I love you too, Tyrone. Mas mahal kita. Thank you rin for having me in your life. Ang corny ko na. Mahal po siya naman Basta I love you so much. Sabi ni Rosenda. Pagkatapos nilang magniid, pumasok siya sa bathroom, binuksan ni Rosenda ang shower at iniligo ang papalabas pa lamang na init ng katawan. Hindi usapin dito kung gaano katagal silang naglambingan. Hindi usapin kay Rosenda ang tindi at lupit ng mga posisyon o ang rapidong kaldag na kakayanan. Matapos maligo ay tumabi na si Rosenda sa asawa at sumiksik sa dibdib nito. Ang akala ni Rosenda ay pagod na si Tyrone, kaya naging mabilis ang pagniniid nila. At ang akala niyang hilik nitong cute ay dadiretso na.
Pero nagkakamali pala si Rosenda. Nagpahinga lang pala saglit ang asawa. Dahil nang maalimpungatan nito pagkilos niya ay agad siya nitong kinubabawan at muling nilunod ng mga halik. Hindi makapaniwala si Rosenda na naka 3 rounds nga si Tyrone. Ang isa pa talagang nakakashock ay wala pang 30 minutes nang makaraos ang asawa ay naramdaman na naman niyang muli iyon. Hanggang sa tumilaok na ang manok ni San Pedro. Nahirapan pa nga si Rosenda na kumbinsihin itong tumigil na. Abay gusto pa atang mag-morning breakfast ng tahungan lintik. Bumaba si Rosenda wearing a mischievous smile. Halos ultimo mga katulong ay gising na at wala siyang pake kung ASG siya. Saka isinigawa ni Rosenda ang planong pambubwisit sa malditang biyenan ni Tyrone. Binuksan ni Rosenda ang malaking TV sa sala ni Tyrone. Halos 56 inches iyon, plus naka-home theater pa, kaya lalagabog ang sound kapag nasa 80 ang volume. Binuksan ni Rosenda ang DVD na nasa ilalim, saka nagsalang ng mga song. Nadiskubre niyang mahilig sa classic at 80s song si Tyrone. Nagpatugtog ng pang-ehersisyo sa umaga ang dalaga. Ang tugtog na napili niya ay Like a Virgin at Material Girl ni Madonna. Mga paborito ito sa club noon kahit halos hindi na niya inabutan pa. Kasabay ng malakas na sound niya ay nilagabog niya ang pinto ng kwarto ni Maggie. Pagkatapos ay muling bumalik sa harap ng TV. Bago bumaba ay nagpalit si Rosenda ng damit. Isinuot niya ang paborito niyang short shorts. Sobrang iksi noon. Para itong short na pang volleyball. Tapos ay sports boxer sando lamang ang suot ng dalaga. Sinadyang itali ang buhok pa itaas, projecting a nice look na tila Diyosa sa isang morning sports TV. Medyo hanging ang sports sando, kaya kita ang puso at abs ni Rosenda. Malaki ang balakang niya at malaki ang pang-upo. Kaya naman ang medium size na short ay halos magmukhang undies na lang niya. Ito todo ko na to. Total hindi naman makikita ni Tyrone. Kaya hindi nakakailang kahit gaano man kahigpit at kaiksi ang suot ko ng umagang to. Sabi ni Rosenda. Sanay man na halos hubad na si Rosenda, pero sanay siyang malamlamang ilaw. At minsan ay paiba-iba ng kulay kaya halos hindi naman siya masilayan ng lubusan. Hindi tulad ngayon, na maliwanag at kitang-kita kahit peklat niya sa bakuna. Pagbukas pa lang ng TV, nagising naman ng mga kasambahay. At dahil amo siya, walang makakapalag sa mga ito. Si Manang Sita lamang ang hindi niya nahatak pero ipinagluto naman na agad sila ng almusal. Masayang umiindak si Rosenda at parang nagsusumba, kasamang ilang katulong nang lumabas si Maggie. Ano bang kalokohan ito? Ang aga-aga ang ingay nyo. Itigil nyo nga ang kabaduyan nyong yan, sabi ni Maggie. Ay, pasensya ka na, Senyora Maggie. Kailangan ko kasi mag-exercise. Kailangan palagi akong in good shape para may lakas ako sa gabi. Alam mo na, tag-L kasi si Tyrone kapag ganitong malamig ang gabi. Sabi ni Rosenda na medyo nilandian pang pagkakasabi ng malamig ang gabi. Leche, patayin nyo nga yan at masakit sa tenga. Oy, kayo, ano pang kinikembot-kembot nyo dyan? Magsipaglinis na kayo at ihanda ang almusal, sabi ni Maggie. Hep, hep, hep. Teka lang, Senyora Maggie. Unang-una akong nag-hire sa mga yan. So, katulong ko yan. So, gahibla ng dry mong buhok, wala kang karapatang utusan yan, sabi ni Rosenda. Ako ang amo nila. Kapag sinabi kong kakembot sila, kakembot lang sila. Gets mo yun? Sabi pa niya. Kaya go mga girls, arriba! Go, go, go! Banat, hataw pa! Sabi ni Rosenda, sadyang pinipikon si Maggie. At nagtagumpay siya dahil napikon si Maggie at hinatak ang mga katulong at pinaalis sa harap ng telebisyon. Gumawa kayo ng almusal doon! Sigaw ni Maggie. Hoy, bakit hindi ikaw ang gumawa ng sarili mong almusal? Huwag kang nananakit ng tao, unang-una hindi mo pinalalamon yan. Ikalawa, hindi nila obligasyon ipagluto at ipaghanda ka ng pagkain, sabi ni Rosenda. Alam mo ba kung gaano naghihirap ang nagpapasweldo dyan na halos hindi na nga matulog? Tapos may mga tao dyan na kabig lang ng kabig at wala man lang silbi. Aba, hindi ata tama yan, parinig ni Rosenda. Wow, wow! So lumabas na rin ang totoo mong kulay. Yan ang ugaling squatter mo. At asal bayaran mo ay lumalabas na rin. Duro sa kanya ni Maggie. Nagsipulasa naman ang dalawang katulong nang magsimulang uminit ang eksena. Ha! Nareregaluhan lang ng bulaklak at kung ano-ano pa. Kung makaastay parang reyna na. Hoy! Para sabihin ko sa'yo, hindi mangyayari yon, sabi ni Maggie. Hoy ka rin 5 times.
Sa squatter nga ako nakatira and talking to you ha. Para lang din akong nasa kapitbahay kasi ganun ka din. Nyetang to. At least ako yung sadyang nareregaluhan at hindi tulad ng iba dyan na sila ang nagre-regalo. Gets mo? At sinong nagre-reyna-reynahan dito? Ako ba? Ako ba? Sino bang makapalang mukha na hindi naman kaano-ano ng may-ari ng bahay pero nag-aasal sugapa? Wala na nga respeto sa may bahay ulaga pang ugali. Huwag kang mag-alala, hindi ako nangangarap. At alam ko ang kalapate, dapat mababa lang ang lipad. Pero isa lang ang malinaw dito, Maggie. Parehas lang tayong linta. Pero magkaibang uri. Pasaring ni Rosenda.